kapuso, sinabi po mismo ng Pag-asa na hindi lang magiging malamig ang Kapaskuhan, kundi magiging maulan pa. Katunayan, sa Disyembre daw, dalawang bagyo pa ang inaasahan nila. Nakatutok si Cara David. Huwag nang magtaka kung bakit madalas ang pag-uulan tuwing hapon. Katunayan, magiging maulan hanggang sa Pasko ayon sa Pag-asa. Lumakas kasi ang La Nina sa huling quarter ng 2010. Ilang araw nang nakakaranas ng ulan tuwing hapon at gabi ang Metro Manila at ibang bahagi ng Luzon. At mukhang magtutuloy-tuloy pa raw ito hanggang sa pagtatapos ng taon. Bukod kasi sa La Nina, nagbibigay din ng ulan ang hanging amihan o northeast monsoon. Kaya nga tinatawag na Christ child siya. December lumalabas ang El Nino. Usually mga ganito pa ng kaso. Medyo iba iba yung La Nina yung umano ngayon, lumakas ngayong last quarter. Bukod dito, inaasahan na rin ng Pag-asa ang pagdating ng isa o dalawang bagyo sa buwan ng Disyembre. Karaniwan naman daw itong nangyayari taon-taon. Ang buntot ng cold front na dulot ng malamig na hangin mula Siberia ay nagsimula na ring maramdaman sa pagpasok ng Nobyembre. Magpapatuloy ang malamig na klima hanggang Pebrero. Cara David, Nakatutok, 24 oras. Excited na po ang mga taga-Sarangani, pati na po lungsod ng General Santos sa pagbabalik sa kanila ng ating pambansang kamaong Manny Pacquiao. Planchado na ang mga detalye para sa pagsalubong kay Pacman. Nakatutok si James Velasquez. Mainit na salubong ang inihahanda ng kanyang mga kababayan sa pagbabalik ng 8th Division World Champion sa Jensan at Sarangani. Ngayon pa nga lang, di na daw makapaghintay ang mga taga-Sarangani na salubungin ng kanilang tinitingalang kongresista. Boss Manny, congratulations. We're very proud of you. Mabuhay ka. Boss Manny, congratulations sa ikawalong panalo mo. Salamat. Iikot ang pambansa kamao sa buong syudad sakay ng motorcade. Mula sa airport kung saan inaasahan dadagsang kanyang fans, tutungo ang pambansa kamao at Team Pacquiao sa Kalumpang Street papunta Silway. Mula rito, diretso sa Acharon Boulevard malapit sa public market. Dadaan din siya sa Santiago Boulevard sa may National Highway. Matatapos ang motorcade sa isang mall kung saan inihanda ng lokal na pamahalaan ng Jensan at Sarangani ang isang maikling programa. We're very, very proud to even be part of yung buhay niya na kahit papano naka-influence din ang paglaki niya dito sa Jensan dun sa nakakamit na niyang buhay ngayon, no? Malaki ang salo-salo rin ang inihahanda sa Kapitolyo ng Sarangani sa pag-uwi ng pound for pound best fighter in the world. Kanina inabutan ng GMA News sa mga empleyado ng Kapitolyo na naglalagay ng dekorasyon. Itinatayo na rin ang mga tent at stage na gagamitin sa parangal sa pambansa kamao. Magpapaulan din ng konfeti ang isang helicopter sa pagdaan ng kinatawan ng Sarangani. Malaking advantage yung kasikatan ni Manny sa kanyang pagiging congressman din ng Sarangani. Mas lalo nakilala ang Sarangani at mas marami ang tumutulong sa mga mamamayan ng Sarangani province. Sa mga boxing fans sa buong mundo, siya ang pound for pound best fighter in the world. Sa mga Pilipino, siya ang pambansa kamao. Pero para sa mga taga-Sarangani at Jensan, habang buhay nilang kikilalanin si Manny Pacquiao bilang kanilang kampyong kababayan at bayani ng karaniwang tao. Mula sa General Santos City, James Velasquez, Nakatutok, 24 oras. Chika Minute! Patindi na patindi ang mga eksena habang papalapit ang ending ng Survivor Philippines Celebrity Showdown. Ang pinakahuling castaway na natanggal ay si Moy Marcampo. Kamustahin natin siya ngayon live. Hi, Moy! Hello po! Moy, sinabi mo after the Tribal Council na nagulat ka na ikaw ang na-vote off. May sama ng loob ka ba sa mga tribe mates mo? Ano po, konti lang, slight. Pero ngayon, medyo okay na ako. Okay ka na. Yes po. Pero ikaw na ang panghuling member ng jury. One step na lang, Moy. Sana nasa Final Four ka na. Hindi ka ba nanghihinayang? Meron, pero part of the game eh. So, hindi mo sila mabiblame kasi lahat naman kami gusto namin umabot sa top 4. So, kumbaga, mas magaling lang sila sa akin. Aha. Bakit nga ba noon, Moy, nag-decide kang magpakalbo kapalit ng 100,000 pesos? Saan mo ba